Hey guys, Kuya Big Tech Reviews here. And in this video, pag-usapan natin ng konti itong Pulsar X2 V2. Yan, size 2. Kalalabas lang more than a month. So, around August nilabas ito. This is a completely revamped X2. Parehas pa din siya sa dating shape ng X2 and X2 Mini. Bali, hindi na ako nagkaroon ng interest para i-review to since parehas din naman ang shape. Para sa mga nagtatanong, gusto kong pasadahan to ng mabilis para at least meron pa rin kayong extra opinion about sa X2 V2 or bakit sila naglabas ng V2 agad-agad. Dapat mauuna yung V3 kaysa dito pero inuna naman nila tong X2 V2. Hindi ko alam kung bakit nila inuna yung X2 V2. Siguro kasi mas popular siya or mas mabili. So ito since completely revamped siya, iniba nila yung structures nito. Mas pinatibay nila, na-eliminate yung mga rattle, wala nang squeaking. In short, yung build quality niya, as in, ang laki ng improvement. Also, hindi lang yun, nagpalit na rin sila ng optical switches. Yan. Naging optical switches na rin siya. Nag-iba na rin yung coating niya. And lastly, isa sa nag-improve dito is yung weight. It's 53 grams na siya. Yung last time is 56. Kung di ako nagkakamali, 55, 56 yung mga yon, yung mga size 2. So, sa inyo na hindi pa nakaka-try ng X2 shape, since nilabas ito last year ng bandang September, October, yan. I think kung gusto nyo pa rin talagang subukan yung shape nito, ito ang isasuggest ko kaysa bibili pa kayo ng old na X2. Mas okay ito kasi kaya nga siya version 2, mas pinaganda, mas pinatibay. Yan, mas may improvement siya kaysa sa dati. Pero pag galing kayo sa X2, para sa akin hindi ko na i-recommend na kumuha pa kayo ng V2. Mag-stick na lang kayo sa V1 kasi yung shape niya parehas lang din naman. So ito, naka-skin na siya. Kakalagay ko lang ng skin nito. This is OMG skins. Parang pang aesthetics lang and konting grips and protection na rin para sa coating niya kung gusto niyo i-maintain yung coating niya, right? So dito makikita nyo, yan, unang-unang papansin nyo iba na yung coating niya, okay? Para siyang matte na ewan. Even though na in-improve nila to, this is still a fingerprint and smudges, magnet, okay? Oil magnet. But ang maganda kasi dito sa ginawa nila, the longer gaming sessions na ginagawa mo, mas nagiging grippy siya. So, yun lang naman yung nakikita ko. And then, yan, much improved siya kaysa sa yung last time. And then, next is, yan, naka-Tiger skates na to, dot skates, para mas siya, mas makahinga siya or mas makalaro siya ng mabuti pag nag-glide. Kaya yon, isa sa unang upgrade na gagawin nyo para mag-improve yung glides niya or para mas ma-enjoy nyo yung mouse na to. Yan, upgrade kayo ng dot skates para bumilis or hindi ganun kapigil yung pag swipe nyo or pag glide ng mouse. Ayan, same pa rin yung design niya pero yung structure niya sa loob magkaiba na. Okay? Mas in-improve na nila. So, makikita nyo sa website nila na kung paano yung ginawa. Hindi ko na to bubuksan kasi nandyan naman sa website. So, hindi na kailangan. Next is switches niya. Okay? Yun yung gusto kong pag-usapan. Itong clicks niya, magkaiba na. This one is an optical. Hindi ko alam kung sino ng manufacturer nito. Siguro LK. Kasi parang ganun ang feel niya eh. Para sa akin, parang LK switches. Which is, to me, hindi ganun kaganda ang LK switches na optical. Ang the best pa rin para sa akin yung Razer. Okay, Razer Gen 2. Okay, Gen 1, Gen 2, yung pala yung na-try ko, yung Gen 3 hindi pa. Pero sabi nila sobrang ganda daw nun. Okay, pero ang pinakamaganda daw ngayon is yung nasa Sora 4K. So, inintay ko din yon na ilabas para yon ang i-review natin ng mas in-depth review. So, ayun, the post and pre-travel nito okay lang naman. Pero dito sa M1, hindi naman siya major issue. Pero para sa akin kasi, para siyang may delay or parang may bumabara pag kiniklik nyo. Pero depende kung saan placement nyo siya kiniklik. So, para siyang may nakakalso. So, yun lang yung napansin ko sa M1. Pero sa M2, wala naman ako napansin. Pero, hindi naman siya ganun ka-issue. Medyo nakakairita nga lang kasi pag kiniklik nyo yung ganung feel. And then, ang maganda pa sa optical is masaset mo siya ng 0 debounce na hindi siya magdo-double click.
and then hindi rin siya magmi-misclick. So okay na okay yun. And then yun, the side button still the same, pero dito pansin ko mas ano siya, mas naging snappy siya, no. Hindi na siya parang mushy katulad nung V1. Ito mas snappy na siya, so mas gumanda na rin siya. And then lastly, itong encoder. Okay, sobrang ganda ng encoder nito. I think itong encoder na to, Pulsar Blue, ito na yung siguro sa lahat ng mouse na na-try ko, ito na yung pinakamagandang encoder na na-try ko. Sobrang smooth ng scroll experience or ano niya, feel. Yan, yung scroll feel niya. Sobrang smooth, wala kang maririnig na rattle or na parang nag-scratchy feeling. Hindi katulad ng mga nasa TTC Gold, yan, na nakakairita. Dito, wala. Sobrang ganda nito. Yun yung pinaka-paborito ko na na-upgrade dito sa X2 V2. So, ang weight niya is around 53, pero ito, syempre, kasi may OMG skins na. And nagpalit ako ng skates. So, it's around 54. Yan, 54.4 ang kinalabasan niya. So, medyo bumigat lang ng konti. Kasi nga, nagpalit tayo ng skates. Siguro mas mabigat tong skates na to kaysa sa stock. And then, naglagay tayo ng OMG skins. So, I think, yun lang. So, i-recommend ko lang to sa mga hindi pa nakakatry ng mga X2 shape. Pero kasi sa price point, no, from 4,690 sa V1, and then naging 5,490, almost 5,500. So more than 800, parang ganun ang price difference niya. I'd say okay pa din. Siguro kung hindi na nila ginawang optical to, okay na eh. Mas okay pa rin sa akin na mechanical siya. Mas maganda yung feel, mas maganda yung tunog. Yung pink dots, yan. Kahit yung pink dots na ang ilagay dito, goods na yun. Yan, pwede nyo naman palitan yung optical neto kung meron na sa market. Palitan nyo yung primary switches niya, itong M1 and M2. Right? So, yun lang guys. Wala na akong masasabi tungkol dito sa X2 V2. Mas marerecommend ko pa na kumuha kayo ng X2H or yun, X2H yung high hump. Mas mataas yung hump para yan, mas ma-feel nyo yung difference and iba yung experience. Yun kasi mas narrower yung sides. Yan, mas narrower yung sides and then mas mataas yung likuran niya, yung hump niya. And then pwede ka rin mag-fingertip kasi mas narrower yung sides. Hindi ko kasi gusto na mag-fingertip dito, although pwede, kaya lang masyadong malapad para sa akin. Hindi ko rin ma-enjoy na mag-fingertip grip dito sa mouse na to. So yun lang guys, abangan nyo na lang yung mga next na ilalabas pa na Pulsar. I think palabas na yung parang yung ES nila, pang esports yata, parang mga EC3 or parang mga Zowie na shape. I don't think na yun yung V3, so wala pa akong idea. And then yung ambidextrous nila ilalabas na rin, coming up na rin. Yung ambidextrous may left and right na side buttons, so pwede siyang pang left and right hand. Okay? So, yun yung true ambidextrous. Ito, symmetrical lang to. So, pang right hand lang siya. And then, since nandito na rin lang, mention ko lang din itong ES na sleeves. Okay din siya guys. Okay na okay siya. So, very elastic. Very comfortable. Magaan yung feeling, parang wala ka ring suot, no? Kung i-compare nyo sa mga nabibili dyan na mga pang outdoor, mga pang motor na sleeves or pang basketball, ito malayong mas mas flexible or mas na-expand. Parang low profile ang build nito. Maganda lahat, no? Maganda yung pagkagawa. Ang hindi lang maganda dito is yung presyo. Kasi sa gantong kaliit, pang arm lang to, is nasa 800. I think parehas pa rin sa long sleeves yon. So kung kukuha kayo, I suggest yung long sleeves na lang kunin nyo para mas masulit nyo yung kung kukuha man kayo netong Pulsar sleeves na to. And don't forget to subscribe and like guys. Magpapag-giveaway tayo soon, sometime November or itong bago mag-December. Magpapag-giveaway tayo ng something para sa mga subscribers natin. So kita-kits ulit tayo guys. I'll see you on the next one. Goodbye.